si Doña Tonya o Antonia na kabaligtaran naman niya ay talagang nangangamba rin para sa asawa. Minsan, nang si Don Artemio ay pumunta sa factory, dala-dala niya ang kanyang kotse na Chevrolet. Talagang kitang-kita niya yung mga trabahador doon sa pagawaan ng kahan ng mga jeep. Bumaba siya at papahinga, sabi niya, "Mga patay gutom kayo! Mga leche! Pinapaswedoan ko kayo, pero anong ginagawa nyo? Nakatunganga lang kayo, mga gago!" Yung bisor na si Mang Saldi, sabi niya, "Don Artemio, tanghali po at mainit." "Wala akong pakialam, Rizalde. Basta't ayokong may trabahador na nakatunganga dito. Binabayaran ko ba kayo para magpalaki ng mga puwet nyo? Maggago pala kayo eh. O papalag ka? Gusto mo patayin kita dito?" Bagamat hindi mamamatay tao si Don Artemio, ay isa siyang marahas na tao. Nambubugbog ito at saka nananakit. Dahil naranasan niya na matorture ng mga Hapon nung siya ay binatilyo pa lamang. At lumaon ng mga taon, kahit na matanda na, mahigit 88 anyos na ito, matikas pa rin ito at nagmamaneho pa rin. At kahit yung driver niya na si Leo, nagsasabi sa kanya, "Sir, ako na po magmamaneho para sa inyo." "Ano kala mo sa akin, Leo? Inutil? Ipagmaneho mo ang asawa ko, ang iyong Senyora Tonya." Sir, nag-aalala po ako sa inyo." "Hoy, bakit sa tingin mo ay nagiging maunlad ang mga negosyo ng mga San Victores? Dahil sa akin, palibasa mga kapatid ko, mga hayop na yan, mga patay gutom, mga walang silbi. Ibang gustong larangan, pues, akong panganay, ako ang nagsabi sa kanilang huwag silang magsawsaw sa negosyo. Sige!" Wala nang ginawa si Leo kundi mapakamot ng ulo. Kaya't itong si Don Artemio ay talagang matigas pa rin ang kalooban. Wala siyang pakialam sa binabangga niya. Nang minsan mayroong taga-BIR na pumasok. Tapos inimbestiga ng kumpanya ni Don Artemio. Mga kumpanya. Nagbabayad naman ng tax itong si Don Artemio. Nang malaman niya, yung chief accountant niya, na si Mr. Graciano, nangungupit pala. Sa harap ng abogado na si Attorney De Vera, ay galit na galit si Don Artemio, sabi niya, "Hayop ka! Pinagkatiwalaan kitang Graciano. Pero anong ginawa mo, hayop ka? Ayon sa investigasyon, marami ka na-dispalko na salapi." Sabi ni Mr. Graciano, "Opo, inaamin ko, Don Artemio. Ngunit dahil hindi kayo mataas magpasweldo, tarantado! Kapag tinaasan ko pasweldo ninyo, lalong tatamarin kayo. At ikaw, nabuking kitang magnanakaw ka, hayop ka. Kaya pagdusahan mo ang igagawad kong parusa sa'yo." Pati si Attorney De Vera ay natakot. Sabi ni Attorney De Vera, Tama na po, Mr. San Victors. Isa ka pa. Tarantado ka, abogado ka. Huwag mong sabihin ng daraya ka rin. Hoy, kapag uli-uli, pinagbintangan mo ko na isa akong tax evader, papatayin kita. Nandyan lang ang shotgun ko. Magsusumbo ka sa pulis? Takot na si Attorney De Vera, muntik na atakin sa puso. Si Mr. Graciano, umiiyak na ito. Talagang nabuking na mga kasalanan. Yung pala, ang bumuking sa kasalanan ni Mr. Graciano ay ang mismong anak ni Don Artemio na si Michael. Si Michael na
nag-iisa niyang anak Doña Tonya. Kasi si Don Artemio ay late na nag-asawa, mga 55. Si Doña Tonya mas bata sa kanya. Sabi ni Michael, Daddy, tama na Daddy. Hindi naman ito madadaan sa karahasan. Si Michael ang Chief Financial Officer ng San Victorious Group of Companies. Sabi ni Don Artemio, Hoy Michael, anak lang kita. Ako ang batas dito. Huwag mo kong pipigilan. Kahit patayin ko tong si Attorney De Vera at si Mr. Graciano, hindi mo ko mapipigil. Pero Daddy, hindi malulutas ng karahasan ang nais nyo. Maawa na kayo, Daddy. Huwag kayong padalos-das. Huwag mo kong tuturuan, Michael, ha? Sa tagal kong ito, mahigit 55 taon sa negosyo. Simula nang mamatay ang lolo mo, na si Don Ildefonso, ako nang namamahala. Palibasa mga tito at tita mo, mga bobo, ayaw sa negosyo. Tingnan mo, yung Tito Ricky mo, nasa na? Nasa Amerika. Pintor na bakla. Malakas ba siya kumita doon? Pero Daddy, kahit na hindi siya kasing lakas kumita ninyo dito, masaya naman siya. Yung partner niya, si Uncle Bob, mahal na mahal siya. Wala akong pakialam doon. Kahit mamatay siya sa AIDS, wala akong pakialam doon sa baklang yon. Tinatatwa ko siya. At pati ang Tito Arthur mo, pinili na lamang maging isang simpleng kawani sa isang universidad doon sa Amerika din. Hirap na hirap siya magbayad ng utang. Na-scam siya, palibasa, bobo. Bigla sumikip ang dibdib ni Don Artemio. Sabi ni Michael, Dad, dali, kukunin ko yung gamot niyo, Dad. Huwag na, anak. Napagod lamang ako. Kaya huwag mo ko abalahin. Wala na nagawa si Michael. Pero nung gabing yon, nang umuwi si Michael sa bahay nila, kinausap niya si Doña Tonya, ang kanyang mami. Sabi niya, Mami, nangangamba ako para kay Daddy. Bakit ganun siya? Alam mo, hindi ko maintindihan Kahit na bata pa ako, kinamulatan ko na yan. Wala lang ako magawa. Pero ngayon, nasa posisyon ako, gusto ko pigilan si Daddy. Bakit siya ganun? Anak, hindi sa kinakampihan ko siya. Ngunit anak, ang daddy mo'y inapi dati nung siya'y bagong hawak niya yung negosyo. Yung mga negosyong iniwan ng lolo mo at ng lola mo. Kasi Lola Victoria, dinaya siya noon at muntik na siyang mabangkarote.